Bulk unit weight when S is 20%. Nag-two equations, two unknowns. Pero pwede pala itong interpolation solution lang. Yeah. Amazing. Okay? Huli ko ng beses gagawin itong para sa condition na without seepage. Huling beses. Ibaba ko nga pala to. Wait. Ngayon, class, solution number 2. Ang solution number 2 ay gumagamit ng formula na total stress at B minus pore water pressure at B. Magkakataon na mukha tong convenient kasi nasagutan na natin ang bulk unit weight when the degree of saturation is 20%. Magmumukha siyang convenient sa paningin ninyo dahil doon sa nasolve na natin. Sige, assuming rin na involved pa yung tedious solution na yun. Tingnan mo uli ang drawing na to. Maglalakbay tayo mula sa pinakatuktok. Sagutin ko na muna ang total stress at B. This is summation of pressure, gamma H. Lahat lang ng unit weight na madadaanan. Pag sasama-samahin mo, ang unang madadaanan is the unit weight of sand na may degree of saturation na 20%. That's the first step. Go downward. Thickness, yeah. The thickness is 25 feet. Bakit ganun? Pareho yan ang effective stress May usapan tayo na kapag total, kung ano lang ang unit weight ng lupa na madadaanan, ayun lang ang gagamitin. Total stress yan Okay? So ang pangalawang baitang ay lublob ng groundwater. Pero dahil total ito, kukunin mo lang yung saturated unit weight ng buhangin na may kapal na 25 feet. And finally, lublob ng groundwater din ang final layer that's saturated of the clay. Ang thickness ay 12.5 na lamang. I-substitute na ang mga values. Nagkataon na ito ay may value na kanina itong napakahabang solution number 1 and solution number 2 by interpolation 19.8 pounds per cubic foot times the thickness 25. Ito naman ay directly available sa drawing. Na ang saturated unit weight ng buhangin ay 135 times the thickness 25 again, and then the final layer, which is saturated 120 times 12.5. The total stress is equal to 119.8 times 25 plus 135 times 25 plus 120 times 12.5. The answer is 7,870 PSF. But wait, alam mo yan, di pa yan tapos. Pore water pressure at level B. Pore water pressure at level B is equal to gamma water times the summation ng height ng tubig. Naglalagay lang ako ng sigma dyan para yan sa case ng may soil strata at imomonitor mo ang kapal doon sa pagkakapatong-patong ng lupa. We get 62.4
we get 62.4. Wait lang. May ground. (62.4) times itong pagsasamahin kong distance na 25 feet and the 12.5. For water pressure at level B, or parang hydrostatic pressure, ay ang tawag mo, neutral stress, 25 plus 12.5. The answer is 2,340 PSF. Eto ka na naman magko-comment at sasabihin na, bakit ginawa mo pa yan? Ang haba. Total stress, ayan. The total stress is 7,870 minus 2,340 PSF. The effective stress at level B is equal to 5,530 PSF. Ayan ang sagot na kapareho ng solution number 1, manometry, 5,530. And class, nagbukang maikse ang solution number 2. Because of this, we already wrote here the part of the bulk unit weight of the bulk unit weight of the sand when the degree of saturation is 20%. Nagmukha tuloy siyang maikse. Okay? Ayan ang nangyari sa ating second condition. Susunod, basahin mo yung problem. Di umano, may height of the clay layer pa rin ang tinatanong. But this time, no water na in the sand layer. Class, pansin nyo, walang naka-color red dito. Hindi ko nilagay ang final answer. Kasi meron tayong interpretation, dalawang interpretation na ipapaliwanag. So sige, i-copy ko uli yung sketch. There's another lowering of the water table. Another lowering. Ang magiging title nito, class, is Another Lowering. Ano yung another lowering na yun? Di umano, ang groundwater table natin ay mapupwesto na dito. Kaso, ang ginamit na salita para doon sa sand layer ay no water. Ay, anong ibig sabihin ng no water na yon? And babaguhin ko, ang GWT natin ay 50 feet na to ha, BGS. 50 feet na. Kasi nawala na yung tubig sa ano eh. Nawala na yung tubig. Wait. Nawala na ang tubig sa sand layer. Ito na yung dalawang interpretation natin. Magiging pilosopo ka ba sa pag-interpret ng salitang no water at sasabihin mo, ang unang option, letter A, sasabihin mo dry ito because of the word no water? Or B, this is just to be interpreted as the no water term will be interpreted as no groundwater. Kung papaganahin natin ang pagiging Detective Conan and doing the deductions ng mga cases, ganito ang assessment ko. Class, kung sinabi lang ng examiner directly dyan na ang condition ng lupa ay dry,
Mas maiksi ang salitang dry at ayun na sana ang ginamit niya para sa pagpapaliwanag nung nangyaring naiwanan ng groundwater. Ay, so ano ngayon? Kung no groundwater yung no water naman na yan, mananatiling ang degree of saturation ng soil na iniwanan ni groundwater ay 20%. Paano na yan? Anong mangyayari dyan? Tingnan nyo ha. Sige, gawin ko muna yung Gawin ko muna yung solution na the interpretation of no water is gawin ko muna yung no water interpretation na gawin ko muna yung no water interpretation na dry. So, bale, mag-manometry na lang tayo ha. Solution number 1, manometry. Yung solution number 2, sa'yo na lang yun. So, bale, baguhin ko pangalan nito, same level, but new condition, no water na, doon sa sun layer. So, manometry, sigma prime C is equal to summation ng product ng effective unit weight and the thicknesses. Ang unang madadaanan ay tuyo. So, gamma dry ng sand. And ang kapal ay 50 plus ang pangalawang madadaanan dahil ito ay lublob ng groundwater. Effective unit weight ng clay times 12.5. So, this becomes anong gamma dry ng Gamma dry ng sand? 116. 116 times 50 plus this is 120 na binawasan ng 62.4 kasi effective unit weight yan times 12.5. The effective stress dyan sa level na yan ay equal sa 116 times 50 plus next layer, 120 minus 62.4 times 12.5. The answer is 6,520 na makikita sa multiple choice. Ngayon naman, kung ang no water natin is no groundwater, meaning ang degree of saturation ng sand ay 20%, no? Applying pa rin solution number 1, manometry. Effective stress at C is equal to summation ng product ng effective unit weight and the thicknesses. Effective unit weight and the thicknesses sigma prime C is equal to unang layer na madadaanan is the unit weight of the sand when the degree of saturation is 0.2 at ang kapal nun ay 50. Ang sunod na layer ay effective unit weight. Effective unit weight kasi lublob yung clay. Ito yung clay at ang kapal nun ay 12.5. Nasagot na natin to kanina. Ang value nito ay 119.8 times 50 plus the effective unit weight ng clay na sinusubtrakan lang ng 62.4 times 12.5. Effective stress at C is equal to 119.8 times 50 plus 120 minus 62.4
times 12.5, the answer is 6,710 na parehong nasa, ayun nga, nasa multiple choice din to. Kung ako tatanungin, kasi nga, napakaiksi ng salitang dry na pwedeng mabilis na ilagay lamang sa test paper. Bakit hindi pa ginawa? Bakit ang pagkakadeliver pa niya ay salitang no water? No water na double words. Ay, o anong mangyayari? No water double words. I-interpret ko siya ng no groundwater. Pero ganito, ang isa pang syempreng pwedeng mangyari niyan sa board exam mo, kung wala naman talaga rin sa multiple choice, atong 6,710 pounds per square foot, o edi ang sagot ay yung kabila, yung 6,520. Nagkakaintindihan ba tayo? 6,520. Pero base sa sa deduction skills natin, na yung salitang no water, i-interpret natin siya ng no groundwater. Kaya ang maiiwanan ng groundwater ay 20%. Parang pinapagana lang rin natin yung logic na may kwento sa problem na ang mga iniiwanan ng groundwater ay nagiging 20% na degree of saturation. Kaso nga medyo confusing ang salitang no water. Kung ikaw ay pilosopo, may interpret mo siya ng dry condition. As in wala kang nakakapa, nasasalat na tubig na kasama doon sa lupa. So, ayun ang 2 cents natin. 2 cents. And itong sinagutan natin ay unang klase ng subsurface stress na namimigay ng drawing. Ito ang unang klase ng pag-compute ng subsurface stress na merong ipinapakitang drawing. Ang susunod na situation ay wala ng drawing. Ikaw ang mag-i-interpret. Dapat naiintindihan mo ang mga salita na ginamit sa geology, sa pagpapatong-patong. Geology talaga, hindi ba geotech? Oy, merong ganong terminology sa geology. Let's draw the worded problem. A sand layer 5 meters thick is underlain with a thick layer of clay. Kung hindi nyo na-gets itong salitang ito, yung underline na yan, ang ibig sabihin lang yan, ang ating buhangin o forgiven and illustration. Ang ibig sabihin lang yan, mga bata, ang ating buhangin ay napapailaliman ng clay. O, ang dali lang pala eh. Anong problema mo? Sabi mo mahirap yan. Oy, pag hindi mo naiintindihan yung ansalitang underline na yan, ikaw yung klase ng ng examine na itatry yung dalawa. Do actually, may mga hints. Ito yung sand, ito yung clay. So bale, ang buhangin ay napaiilaliman ng clay. Ang kapal ng sand ay 5 metro. Ay, pero wag ka ha. May friend kasi ako sa FB na ang kanyang first language ay English. Tinry kong itanong sa kanya kung anong understanding niya dun sa underline, overline. Ang sabi niya, hindi siya familiar with the word. So ito ay commonly encountered sa geology at sa geotechnical engineering. Hindi siya typical na salita kahit yung mga first language nila or ang mother tongue nila ay English.
hindi nila gets yan. Dapat nag-aaral ng mga soil stratification. Kaya ako sinasabi ito, kasi baka i-ready sa multiple choice yung dalawang posibleng sagot na pag nagkamali ka ng interpretation, dinala mo sa ilalim yung sand, patay ka na. Mali na ang iyong sagot. O, eto na ang sinasabi ko. Tinamad ang examiner na ilagay ang kompletong description ng buhangin. Sabi niya lang, void ratio ay 0.52. And the specific gravity is 2.64. Ang default interpretation natin sa mga ganyang binibitin na salita ay para sa bulk soil. But because of the greater value of 2.64, i-interpret natin ang 2.64 na specific gravity of solids. Okay? Pumailalim tayo at may clay na ang property ay 42% ang moisture content and specific gravity of solids na 2.67. Ayun na naman, yung binibitin na salita. Hindi sinabi kung bulk specific gravity or solid specific gravity. Bulk specific gravity or solid specific gravity. But because of a greater value, 2.67, that will be interpreted as specific gravity of solids. Okay? Ang groundwater table ay di umano namataan 3 metro below ground surface. So somewhere here, ang ating groundwater table. 3 metro. At may 2 metro na lang nakapal dito. Kasi 5 metro ang kapal ng buhangin. And then, actually, ayan ang mga clue mo. Halimbawa, di mo naintindihan yung underline. Ayun ang mga clue mo. Tingnan mo to. Sinabi 3 metro. Tapos biglang nag-describe sa buhangin na ang degree of saturation ng above the water table ay 30%. Eh bakit hindi yan sinabi as clay? Dapat ang nilagay, alam mo kung mga asar ako, ang gagamitin kong salita dyan sa the sand is the soil. The soil above the water table is 30%. Para lituhin ka, gusto ko pang magbigay ng trick. Lituhin ka, kung hindi mo malaman ang nasa ibabaw na sa ilalim. Ayun, lalabas sa multiple choice yung dalawang sagot. Kung ang iyong illustration ay pumasok ang sun sa ibabaw or ang sun sa ilalim. And the degree of saturation of the sun above the water table is 30%. Hindi ko alam kung gaano pa dapat kakapal etong clay soil na ito. Pero nung binasa ko ang tanong sa number 20 at saka number 21, nanghihingi siya ng effective stress and total stress 10 meters below the ground surface. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, may ipapakilala uli ako sa iyong panibagong tuldok. Ang panibagong tuldok natin, class, ay, balik original naming. Itago natin sa letrang A. 10 metro pababa. 10 metro pababa ang tinatanungan ng effective stress. 10 meters below ground surface. So, eto na ang problem na walang drawing sa simula at ikaw ang mag-i-interpret ng mga nababasa mo. Ang number 19 na tanong ay napaka-basic lang. Para lamang siyang basic properties of soil. Ang tinatanong ay unit weight ng clay. Unit weight ng clay. Pero tandaan mo, ang clay ay nasa ilalim ng sand.
So kung para sa clay, siya po ay submerged and saturated. So kung ang term na ginamit ay unit weight lang, ay yan ay tumutungkol sa bulk or total unit weight. And napansin ko sa drawing ko na siya ay lublob. Lublob ng groundwater, ibig sabihin, saturated unit weight pala talaga ang tinatanong. So from the properties enumerated here, hindi tayo makakapagsagot ng basic formula. Hindi tayo makakapagsagot ng basic formula, kaya ang gagamitin lamang natin ay etong gamma sat na equals sa GS plus E over 1 plus E times the gamma water. Pero wala rin akong mailalagay diretso na value ng void ratio. Pero alam ko na using this formula, SE is equal to WGS, S natin dyan ay equals sa 1. 1 times E, given ang moisture content ng clay, 42%, 0.42, and the specific gravity of solids na 2.67. So the void ratio is equal to 0.42 times 2.67. The answer is 1.1214. Maaari na nating masolve ang unang tanong na pang physical properties lang. GS is 2.67 plus the void ratio 1:14 and 1 plus the void ratio 1.1214 times the unit weight 9.81. The gamma sat is equal to 2.67 plus 1.1214, 1 plus 1.1214 times 9.81. The answer is 17.533 kilonewtons per cubic meter. Ayun, parang ano lang to, chapter 1. Chapter 1, lesson, basic properties of soil. Sayang nga, no, yung kanina dapat, sinama sa tanong yung bulk unit weight when the degree of saturation is 20%. Kaso, hindi sinama sa tanong. Next. Nakakatuwa ang number 20 na question. Kung manghihingi ng effective stress, pipiliin ko na ang solution number 2, ang pagsagot na total minus neutral, kasi nga ang hinihingi sa number 20 ay total stress at A, yung 10 meters below ground surface. A is 10 meters BGS. A is at 10 meters BGS. O paano yan? Adi ganito, total stress at A is equal to summation ng product ng unit weight and the thicknesses na madadaanan. Sige, ilagay ko na muna yung mga naka-variable. Ang unang madadaanan ay buhangin. Sinabi sa kwento na ang nasa ibabaw ng groundwater table ay may degree of saturation na 30%. So meaning, gamma sand, bulk yan, na merong S na equal sa 0.3, 3 metro kapal ang dadaanan, ayun ang unang baitang, susunod na baitang, lublob sa groundwater, yung buhangin, kaya dahil total ito, lublob siya, saturated ang gagamitin at hindi effective unit weight. So this will be gamma sat of the sand and the thickness is 2 meters. Next, the final layer down until the letter A may 10 meters pa, or 5 meters rather. Ito, meron pa tayong dagdag na distance na 5 metro pababa.
Ito ngayon ay gamma of the clay, gamma sat of the clay na may kapal na 5 metro. Ito na ang i-operate mo. Total stress at A is equal to gamma sand I. We have a situation here. We don't know yet the value of the bulk unit weight of the sand when the degree of saturation is 30%. Kaya sasagutin pa muna natin yung para kay buhangin. Para kay buhangin, when S is equal to 30%, pwede kong gamitin ang formula. The bulk unit weight is equal to GS plus SE over 1 plus E times the gamma water. Available na yung mga yan. Available na yung mga yan. Direct substitution na lamang tayo. Direct substitution, silip ka uli rito sa drawing. Ang gamma mo, when S is 30%, is GS, look at this, sand, 2.64 plus S, which is 0.3, times the void ratio, 0.52, divided by 1 plus 0.52 times 9.81 equals 2.64 plus 0.3 times 0.52 divided by 1.52 times 9.81. Ang sagot ay 18.045 kilonewtons per cubic meter. Okay? Sayang, hindi sinama sa tanong yan. Ngayon, may madadaanan din kasi tayong baitang na saturated siya. For sand pa rin, but this time, when S is equal to 100%, edi ang gamma sat mo naman ay equal sa GS plus E over 1 plus E times the gamma water. Direct sub 2.64 plus 0.52 divided by 1 plus 0.52 times 9.81 gamma sat is equal to, i-delete ko lang yung tinype natin dito. Ayan o. 20.394 kilonewtons per cubic meter. Ayan na. Yung unang dalawang layers. Ito kasi partially saturated. Ito ay saturated. Bakit saturated gagamitin mo? Di ba dapat effective unit weight? Saturated po kasi ang tinatanong ay total stress. Ayan di ba nga nabitin ako rito? Ayan nabitin ako. Saturated 30%. Saturated na sand. Yung clay. Total din yan, saturated. Sige. Let's solve total stress muna kasi ayun yung tinatanong. Unang layer ay may bulk unit weight na 18.045. Ang kapal ng lupa na yon na 30% degree saturation is 3 metro. Ang susunod na layer na dadaanan ay saturated na. Ayun, kakasolve lang na itong 20.394. At ang kapal ay 2 metro. And finally, nasagot ba natin to? Yes! Yung saturated unit weight kanina ay nasagutan na yung unang tanong na unit weight. Sinama siya sa question. 17.533. At ang kapal nun, parating sa level A is 5 meters. Bakit 5? 3 plus 2, 5. 10 meters below ground surface. The remaining vertical distance is 5 meters. Total stress at A is equal to 18.045 times 3 plus 20.394 times 2 plus 17.533
times 5, you'll get 182.588 kilopascal. O ayun, nasagutan mo na ang total stress at A. Now, for the final question, number 21. Ang number 21 ay effective stress na. Effective stress na sa level A. Dahil ang sequence ng pagkakatanong dito sa module na to, pangalawa ay total stress at pangatlo ay effective stress, preferably, ang magandang solution na gamitin dito ay solution number 2, which is itong total stress at A minus neutral stress at A. Bakit? Nasagot na kasi natin ang total stress. For water pressure ay sobrang dali naman sagutin. Silipin muli kung saan matatagpuan ang free surface. Ayun, free surface of water. For water pressure is equal to gamma water times sigma HW. 9.81 kilonewtons per cubic meter. Yung segments na gagamitin is 2 plus 5 or 7, pero patulin ko na lang ng 2 plus 5. You'll get the pore water pressure equal to 9.81 times 7. Sagot ay 68.67 kilopascal. 68.67 kilopascal. And to finalize the effective stress, this is equal to total na nasagot na kanina na 182.588 kilopascal minus 68.67 kilopascal. The answer is 182.588 minus 68.67. The answer is 113.918 kilopascal. O ngayon, kung gusto mo lang i-train ang sarili mo sa paggamit ng solution number 1, ilalagay ko na lang yung formula. Ikaw nang bahalang mag-substitute ng mga numero. Paano yun? Ito. Solution number 1 is manometry. Magsasum ka lang ng pressure from the top, pero effective unit weight ang mga gagamitin mo. Meaning ng effective unit weight is effective for the calculation of the effective stress. Kaya gamma A. Edi yung unang baitang, balik tayo sa drawing. Ang unang baitang na dadaanan is ay partially saturated. That's the gamma sand when S is 0.3. Ang kapal ay 3 metro. Pangalawang baitang na madadaanan ay lublob ng groundwater. Kaya gamma prime yan ng sand ang gamit times 2 meters. At dahil lublob na nga ang buhangin doon sa sand layer, no? Lublob na, sigurado, lublob na rin ang clay, kaya gamma prime ng clay times the final thickness. Ayan na ang magiging solution mo ng pagkuha ng effective stress using the manometry summation of pressure. Okay?
Ang susunod na topic natin ay hindi na magkakasya sa remaining time. Pero, para ipaliwanag sa inyo, ito na lang i-explain ko. Ang iba't ibang bahagi ng lupa depende sa saturation ng groundwater. Ito. So, di ba, meron tayong tinatawag na rainfall, precipitation. Para sa recharging ng groundwater mo. O, hindi papasok yan dito. Ang tawag natin dun sa process na yan ay infiltration. Ito ay precipitation. Ang tuloy-tuloy na pag-permeate netong tubig sa lupa ay tinatawag na percolation. Hanggang sa ma-reach niya etong impervious or impermeable layer, ito, impermeable, impervious, na sikat sa tawag na aquitard, aquiclude, saka aquifuge. Na kung aquitard, meron bang very minimal permeability? Yung aquifuge na salita, yung total zero ang permeability at wala talagang nakakatagos na tubig. Okay? So ngayon, di naipon. Ang tawag natin dito ay groundwater. At ang naipon na ito ay groundwater table. Right? So, percolation process, may groundwater, parang groundwater flow yan. Kung may slope, yung impervious layer natin. And ang tawag natin sa zone na ito ay zone of saturation, also known as phreatic zone. Pero class, dahil nagmumukhang mga fine diameter or very small diameter tube etong lupa na malapit sa groundwater table, may pag-angat ng tubig na nagaganap. Ang tawag natin sa phenomenon na yon ay capillarity. Kaya ang tawag sa zone na ito ay capillary zone. At itong nasa tuktok ay capillary fringe. At tinatawag rin ang layer na ito ng tension saturated zone. Ma-realize nyo ang terminology na tension saturated zone sa topic ng subsurface stresses para dyan sa capillary zone na yan. At itong nasa upper layer na hindi na saturate at may hangin pa ay tinatawag nating zone of aeration. Also known as vadose. Sabi ang basa daw dyan ay vadose zone. Eh gusto kong basahin ng vadose. Vadose zone. Ayun na. That's it. Dito ko na i-conclude ang ating lesson. And, nandito ba si Sir? Sir? Nasa meet ba siya? Wala. Ay, Sir. Yes, sir. Sir, hindi ko marinig. Yes, sir. Yes, sir. Hindi ko marinig yung ano. Yes, sir. Ano kaya to? Yes, sir. Yes, sir. Hindi mo ka marinig? Yan ako muna yung screen. Yes, sir. Hello, sir. Hello. Ayun. Hello, sir. Done na kayo? Yes, sir. Oh, siya. Sige. Okay, sir. Thank you. Sige po, sir. Wala tong ano, yung nagtatanong ng recording, wala tong recording.
I mentioned, di ba, sin naka-single device, ano lang ako. Naka-single device, yung sa laptop kasi hindi siya gumana kanina. Yung